Logo, sumpa o haka-haka? Ang katotohanan sa likod ng KMFDM t-shirt. Mga kalaiko, mga kapatid, matapos ang naganap na nakalulungkot na trahedya kamakailan, marami na naman pong mga larawan, mga videos at usap-usapan ng kumakalat sa social media. Isa po sa ating napapansin o napansin ng marami ay ang t-shirt na logo na mayroong KMFDM na nakita umanong suot ng ilan sa mga taong nasasangkot sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan. May ilan pa ngang nag-aakala na baka satanic ang simbolong ito o may kaugnayan sa okultismo. Ngunit bilang mga Kristiyano at mga taong tunay na naghahanap ng katotohanan, kinakailangan po nating magkaroon ng iba yung pag-iingat sa ating pong paghatol o paghuhusga. Hindi sapat yung haka-haka lang. Hindi po sapat yung viral post. At lalong hindi sapat ang mga emosyon upang makabuo po tayo ng tamang conclusion. Ano nga ba ang katotohanan? Ang KMFDM ay isang German industrial rock band na itinatag noong 1984. Ang acronym ng KMFDM ay karaniwang isinasalin bilang No Pity for the Majority. Bagamat agresibo ang estilo o genre ng kanilang musika at imahe, wala po tayong matatagpuan ng malinaw na ebidensya na sila ay isang satanic na organisasyon o kulto. Sa katunayan, matapos po na maiugnay ang kanilang pangalan sa Columbine School shooting noong taong 1999, kaagyat na naglabas po sila ng pahayag na kumukondena sa karahasan at hindi sumusuporta sa pagpatay ng mga tao. Ibig pong sabihin, upang maging patas, hindi tama na agad nating tawaging satanic ang banda kung wala naman po tayong sapat na batayan. Mahalaga pong tandaan ang pagkakaroon ng madilim na disenyo, matapang na imahe o rock music ay hindi agad otomatikong nangangahulugang satanismo. Bilang mga Katoliko, alam natin na may pagkakaiba ang pagiging kakaiba, controversial o rebelde sa pagiging tunay na satanic. Ngunit bakit nga ba na naging controversial ang logo na ito? Ang dahilan ay dahil isa sa mga sangkot sa Columbine tragedy noong 1999 ay ang kilalang tagahanga ng banda at nakitang nakasuot ng KMFDM shirt. Mula noon sa tuwing may mga kahalintulad na insidente, napapansin ng publiko ang parehong logo at agad nitong inuugnay sa mga naganap na trahedya. May isa pang paliwanag na pinag-aaralan ng mga psychologists and even criminologists na tinatawag pong copycat phenomenon. Ano po ba ito? Ito ay tumutukoy sa mga pagkakataong may mga tao na gumagaya sa ilang detalye ng isang sikat o malawakang napabalitang pangyayari. Hindi naman nangangahulugang ang banda, laro, pelikula, simbolo ang direktang nagtulak sa kanila upang gumawa ng masama. Sa halip, maaaring ginagaya nila ang ilan sa mga elemento tulad ng pananamit, paraan ng pagpapahayag sa mga post sa social media o iba pang mga detalyeng naging bahagi ng isang naunang trahedya. Sa ganitong pananaw, ang logo ay hindi ang sanhi ng karahasan. Maaring ito ay nagiging bahagi lamang ng ginagayang imahe o pagkakakilanlan ng isang taong naaakit sa isang nakaraang pangyayari. Kaya naman hindi nito pinawawalang salang anumang krimen, ngunit tinutulungan tayo nitong maunawaan na minsan ang problema ay mas malalim kaysa sa isang t-shirt o simbolo. Minsan, dahil sa bigat ng isang trahedya,
nagiging negatibo na rin ang ating isipan ang mga bagay-bagay na naiuugnay natin dito. Ngunit bilang mga taong naghahanap ng katotohanan, dapat nating paghiwalayin ang simbolo sa mismong krimen. Sa katunayan, maging ang pangalang Columbine na madalas nating marinig ay pangalan lamang ng isang uri po ng bulaklak at naging pangalan ng paaralan kung saan naganap ang trahedya. Walang masama sa bulaklak. Walang masama sa pangalan. Ang masama po ay ang ginawang krimen mismo. Ganito rin ang prinsipyo na dapat nating gamitin sa iba pang mga simbolo at mga bagay. Hindi po natin dapat na maliitin ang mga posibilidad ng espiritual na impluwensya sa buhay ng tao sapagkat malinaw sa banal na kasulatan na mayroon talagang espiritual na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Yan ang tinatawag nating spiritual warfare or spiritual battle. Subalit, hindi rin tama na lahat na hindi natin nauunawaan na agad po nating ipapasok at tatawaging demonyo. Hindi lahat ng may kaugnayan sa isang trahedya ay otomatikong masama. Ngunit hindi rin natin dapat ipagsawalang bahala ang pangangailangan na suriin ang mga impluwensyang humuhubog sa isipan, sa damdamin at pagkatao ng tao. Kaya muli bilang mga Kristiyanong Katoliko, mas mahalagang tanungin, ano ang laman ng puso? Ano ang mga impluwensyang sinusundan? Ano ang kanilang mga pinaniniwalaan? Ano ang kalagayan ng isip at ng konsensya? Ano ang relasyon ng tao sa Diyos? Sapagkat ang karahasan ay hindi nagsisimula sa isang t-shirt. Hindi ito nagsisimula sa isang logo. Hindi ito nagsisimula sa isang pangalan ng ano pamang sikat na banda. Mas madalas ito po ay nagsisimula sa sugatang puso, maling impluwensya, galit poot, hinanakit, kawalan ng pag-asa, pagkasira ng moralidad at paglayo ng tao sa Diyos. Kaya sa halip na ituon po natin ang ating pansin sa isang damit o simbolo, mas mahalaga pong pag-usapan natin kung paano natin maproprotektahan ang ating mga kabataan. Mapapalakas ang kanilang moral at paghubog at mapapalalim ang kanilang pananampalataya at espiritualidad. Sa pagtatapos, nais po nating ipaabot ang ating taus-pusong pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga naging biktima ng trahedyang ito. Ipanalangin po natin ang kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Ipanalangin po natin ang kagalingan ng mga sugatan at paghilom ng mga pusong labis na nasaktan. At dalangin din natin na manaig ang katotohanan at hustisya upang mabigyang linaw ang lahat ng pangyayari at mapanagot ang sinumang dapat managot ayon sa batas. Naway sa gitna ng mga haka-haka, pangamba, piliin po nating hanapin ang katotohanan. At sa gitna ng galit at kalungkutan, piliin po nating laging manalangin. Veritas et Caritas Pro Deo et Ecclesia.